Shalom po sa ating lahat at isa pong maalab na umaga ang sumaating ngayon, malamig na umaga. At sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nais po nating magbahagi muli ng isang spiritual inspiration upang ito'y magdulot po ng kaalaman sa atin upang ating spiritual side o ang ating spiritual na buhay ay magkaroon po ng upliftment. At sa ngayong umaga po ay nais po nating ipagkaloob ang isang tala sa Torah at ito'y mababasa po doon sa Bereshit or Genesis chapter 28 verse 14 hanggang 15 at ito po'y patungkol sa panahon na si Amang Yakob ay yayaon siya papuntang Padan Aram upang magkaroon ng maasawa at siya'y napadako sa isang lugar at ito'y tinawag niyang Bethel. At itong dako na ito po yung dako kung saan inihandog ni Amang Abraham si Yitzhak, yung Mount Moriah. At ngayon po ay si Amang Yakob ay nanaginip at sa kanyang pagpapanaginip ay sinabi sa kanya ng Panginoong Hashem na ang kanyang lahi, no, ang kanyang seed, your seed shall be as the dust of the earth, and they shall scattered abroad to the west, to the east, to the north, and to the south, and all the families of the earth shall be blessed in Jacob and in his seed or in his offspring. At ngayon po ay itong prophecy na ito ay bago pa magkaroon ng asawa at mga anak si Amang Yakob. Ng kanyang mga lahi, ang kanyang mga anak ay makakalat sa apat na sulok ng mundo, north, south, east, and west. Okay po, at yan po ay isa pong hula para kay Amang Yakob na magganap sa kanyang buhay at sa kanyang mga anak, no, na sila ay ma-scatter sa iba't ibang sulok ng mundo. At ano po ang purpose, no? Ano po? But before we discuss the purpose of scattering the Jews, this Israelite, throughout the earth, we will first discuss how they will be scattered throughout the earth. Paano po sila mangangalat, no? O ikakalat sa buong mundo, no? O sa apat na sulok ng mundo. At ito po ba ay madali na pagkalat sa kanila? Ay sila ba ay dadalhin lamang ng walang anumang mga kadahilanan o walang anumang sila ba ay ikakalat ng madalian o madali? Okay? Walang problema. Sa Torah din po ay isinulat or itinala na the Israelite will be led into captivity according to their doings or according to their action. If they transgress the commandments of God, ay magkakaroon po sila ng the earth or the Holy Land will vomit them, no? Sila po ay isusukan ng lupain kung sila ay magkakaroon po ng infraction sa or breach sa commandments, covenant ng Panginoon with Israel. At nangyari po ito, no, isa pong nangyari ng kasaysayan na ang mga Israelita ay dinalang bihag during the time of the Assyrian conquest noong 721 BCE. At yan ay sa panahon ni hinula na ni Prophet Isaiah doon sa Isaiah chapter 7 during the time of King Ahaz. At after that ay 606 BCE yung Babylonian conquest naman, no? They were exiled to Babylon, and this two conquests or two exiles were product of their infraction with the commandments or against the commandments of God.
So hindi po ganoon kadali, no, na sila naikalat sa buong mundo. There was a reason that Hashem made for them to be scattered throughout the world, and that is through their infraction or transgressions against the commandments of God. And now, gumagamit ang Panginoong Hashem ng element, no, ng element gaya nito ng two captivities ay ang Assyrian Empire and the Babylonian Empire to scatter them, no, or to lead them into captivity, no. So ang pag-scatter nila sa abroad ay through conquest. Okay? So yan po ang nangyari, no. So ngayon, tingnan po natin kung ano ang purpose ng Panginoong Hashem while they will be scattered into the four corners of the earth. At ang unang purpose po nito, sangayon po doon sa mababasa natin sa Genesis chapter 28 verse 14 ay that they will be a blessing, no? That all the families of the earth will be blessed in them. Okay? Upang ang buong mundo ay magkaroon ng grasya, magkaroon ng blessing through the Israelites whenever or wherever they will be carried out by Hashem. So sila po ay magiging pagpapala, they will be blessed, they will be a blessing to the nations wherein they will live. So yan po ang dahilan, no? Unang dahilan, no, sila ay magiging blessing sa ngayon sa verse 14 ng chapter 28. And then ito bang pagkakaroon ng blessing sa mga bansa kung saan naroon ng mga Israelita, ito ba ay otomatikong pagdating nila po doon ay magkaroon po sila ng grasya or blessing? Ito po bang blessing na ito na matatamasa ng mga bansa kung saan naroon ang mga Israelita, ito po ba ay automatic? Ito po ba ay sadyang walang kondisyon? Kung atin pong lilimiin ang Torah, ay kapwa po ito masasagot ng oo at hindi, no? Dahil sa kasaysayan kung saan naroon ang mga Israelita, ang mga bansa na yon ay tawag ito, nag-exil, no? Sila ay napagpala. Halimbawa, Germany during the time of the German regime, ang Germany po ay yumaman dahil nabiyayaan ng Panginoong Hashem dahil nandoon ang mga Hudyo. But unfortunately, the German through Hitler imbes na pangalagaan nila yung mga tangkilikan nila mga Israelita, mga Jews, ay kanilang minarder, no? Ganon din ang Europe, pinagpala ang Europe dahil sa ang mga Hudyo ay nandoon ang mga Israelita. Ang Amerika, no, pinagpala sila materially because nandoon yung mga Hudyo. The Jews were there. So by means of this history, it can be averred that these nations were unconditionally blessed by Hashem through the Israelites. But also, there is a condition, no? There is a condition. On the other side of this, there is a condition how to be blessed. And this could be on the individual scale. Sang-ayon po doon sa Genesis chapter 12, verse 3, and this was the covenant with Abraham, including Isaac and Jacob and their offspring, na those who will bless them will be blessed, and those who curse them will be cursed. So yan po ang on an individual scale. Sino man, no? Sino man. Yan man ay individual na mag-bless sa mga Israelita, sa mga Jews, they will be blessed. And those who will curse them will be cursed. So this blessing of the nations wherein the people wherein the Israelites live, ay they will be blessed when they will bless Jacob, Israel. And also if they will curse them, they will also be cursed. And one example of cursing in this particular incident is that when
Israel is attacked by an enemy, like say for example Hamas or the militant groups, pag sila po ay inatake ng mga Palestinians or ng mga Hamas, mga militants, at tayo ay sumide o kumampi doon sa kalaban ng mga Israelita, then this is part of cursing Israel. So, beware po na tayo makagawa ng ganyan kasi ang tura po ay isang katotohanan po ito na nag-ooperate by means of the law of God. So mayroong inilagay ang Panginoong Hashem yan. Kaya halimbawa, ang batas na ang mga Israelita pag nakagawa ng hindi angkop sa Panginoong Hashem, they will be punished. But if they will do according to the commandments of God, they will be in harmony with others. So there is no enemy. The enemy can do nothing against them. So the blessing, this blessing is conditional. So one purpose of Israel being scattered throughout the earth is that they will be a blessing to the people wherein they will live. And also, the second one is that they will be a light to the nations. Sila po ay magiging ilaw ng mga Gentiles o ng mga Hintil, ng mga hindi Hudyo. Sang-ayon po doon sa Isaiah chapter 49 verse 6 ay sinasabi na the Israelites, and in this particular passage ay si prophet Isaiah, but in general these are the children of Jacob, which is Israel, and sinasabi na they will be a light to the nations and they will become the salvations. Okay, so people, the Gentiles will be saved through Israel. They will be enlightened of the commandments of God that pertains to the Gentiles through the Jews, through the Israel. That is why in the latter days, according to the same prophet Isaiah in chapter 60 verse 3, that the Gentiles will come unto their light and kings into the brightness of their rising. So, yan po ang purpose while the Israelites are scattered throughout the earth. Yan po ang ating dapat maunawaan kung bakit ang mga Hudyo ay narito sa inyong bansa, sa ating bansa, sa bansa ng sino mang may bansa. Dahil ang purpose ng Panginoong Hashem is for the Gentiles to learn the commandments of God. At sa pagkaalam ng commandments of God that pertains to the other children of Noah, which are the Gentiles, ay sila po ay magkakaroon ng blessings. More on spiritual blessings. Bagamat mayroon ding blessings sa material, but itong material na ito ay hindi po itong batayan ng sukdulang blessings na ating hinahangad, but the blessings that we aim is the eternal blessings, which is the life eternal. So ngayon po, ang purpose ay ganyan po, na kung bakit ang mga Israelita ay nangalat sa buong mundo with the program of God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. At ngayon po ay isa po itong katotohanan na dapat po nating malaman. At hopefully ay mayroon po tayong natutuhan sa umagang ito. May Hashem bless us all. Shalom.